Ayan po. Pag-usapan po natin ngayon yung papaya. Magkano kayang magiging gastos at kikitain natin sa papaya po? Ipapakita ko lang sa inyo, hindi po ito basta-basta ilang puno lang. Hanggang doon po kasi libo ang puno nito. Libo. Hindi po daan-daan lang. Hanggang po yun sa dulo-dulo. Mamaya ituturo ko din kayo hanggang po dun sa itaas. Hindi po ito basta-basta na ano lang, na small scale na planting ng papaya lang. Kaway-kaway mga ka-agree, isang magandang umaga, magandang araw sa ating lahat sa ngayon. Yung video pong gagawin natin para sa inyo yung araw po sagutin natin yung isang katanungan. May pera kaya sa papaya? Yun po, may pera kaya? Pero sa pagkakaalam ko po, talagang may pera. May pera po talaga sa papaya. Dito po ako sa plantation ng pinsan ko, pinsang buo ko po, first cousin. Ito po ay farm ni Tyrone Camarista. Dito po yan, adjacent lang po yan ng ng Lakatan area ko. Ipapakita ko lang sa inyo. Ito po yung Lakatan area ko. Yan po, pilapil lang yung pagkita namin. Magbibigay po tayo ng konting aral dito sa inyo. Bakit ba ganito sila dito sa amin mag-propagate at saka magparami talaga ng papaya? Ano ba yung mga reason behind? Sige po ituturo ko po kayo habang nag-uusap tayo. Yan po. Pag-usapan po natin ngayon yung papaya. Magkano kayang magiging gastos at kikitain natin sa papaya po? Ipapakita ko lang sa inyo, hindi po ito basta-basta ilang puno lang. Hanggang doon po kasi libo ang puno nito. Libo. Hindi po daan-daan lang. Hanggang po yun sa dulo-dulo. Mamaya ituturo ko din kayo hanggang po dun sa itaas. Hindi po ito basta-basta na na small scale na planting ng papaya lang. Yung pong ito, yung variety po nila dito, una-una sasabihin ko po sa inyo, ito po ay open pollinated rin. Dwarf type. Ito yung open pollinated na dwarf type. Hindi po talaga ito lalaki ng masyado yung bunga niya. Umaabot lang po ito ng pinakamalaki na 1 kilo and 1/2 po. Yan po, 1 and 1/2 kilo lang po yung pinakamalaki nito. Kasi po ito po yung pinaka marketable dito sa amin. Kasi pag masyadong malaki yung bunga ng papaya, nako, atras to po yung mga atras masyado yung yung mga traders natin, kasi gusto nila yung tamang-tama lang, yung isang lang. Yung pag binuksan ng gustong kumain, isang bukas lang ay ubos na kaagad. Ang papaya niya po ito ay na po ito, 3 months iniyap na po ito from transplant po. Kaya ito na po yung itsura niya, marami na siyang bunga. 3 and 1/2 month na po. Pwede pong mahinog nito after 1 month sa ilalim niya, yung pinakailalim ng bunga. Dahil yan po yung yung karamihang talaga scale ng maturity ng bunga ng papaya. Yung tanong natin kanina, magkano ba ang magiging kapital sa isang puno ng papaya? Magkano kaya ang kikitain dito? Estimated po, dahil planters na tayo ng papaya for more than 5 years po. Dati po papaya, hindi ko na nakukunan ng footage noon dahil hindi pa ako nag-YouTube. Kung sa ganitong panahon na po, estimated po natin sa isang puno ng papaya po parang pare-pareho lang siya ng lakatan. Hindi po sila magkakalayo. Andyan po sa 80 pesos hanggang 120 pesos po ang pwede mong maging kapital sa isang puno ng papaya. Pero ang kikitain mo with regards po dito, yan po sinabi ko na sa inyo yung pwedeng maging kapital mo hanggang maubos yung bunga po yan, hanggang mamatay po yan. Gaya rin po ng yung isang cycle niya. Yung first generation niya na ng mga bunga. Yun po yung cycle. Yun yung magiging kapital mo, kasi dito po sa amin itong taniman po nila, hindi naman ito organic. Po ito, conventional type po ito. Ayan po, makikita na po ninyo, nakauwi na po siya, hindi ko siya inabutan. Karamihan na po dito may bunga na. Ayan po. Magkano yung yung kikitain, yung kanina yung gusto kong pag-usapan natin sa papaya.
Yung isang season po nila nito, estimated po natin per puno na lang po tayo kasi po hindi naman natin talaga maano yung yung per ano talaga nito kasi po dumidepende po ito sa presyo. Hindi po kasi gaya ng lakatan na yung presyo niya ay tawag doon hindi masyadong bumababa. Kasi dito po sa amin pag umabot po ito ng 20 pesos per kilo po yung papaya mo, nako, malaking bagay na po yun pag 20 pesos per kilo. Kasi excuse me. Sa papaya po kasi, every week po kasi ang harvesting nito, hindi po gaya ng saging na pag nakuha mo na yung main na bunga niya, yung hihintayin mo naman yung susunod niyang susunod niyang tawag dun, mga puno na naman. Ito kasi pag nag-umpisa yung magbunga, continuous po ito kasi hindi po natatapos-tapos yung pagbubunga nito. Ayan po, mababa lang po ito. Kung napansin po ninyo, kasing taas ko lang ito. Itong puno na ito, dwarf type kasi ito na open pollinated. Yan po. Pero dami ng bunga. Yan, pinapakita ko lang sa inyo. Gaya po nito. Ang maximum po, pwede naming ma-estimate pag gumanda yung presyo nito sa per puno po ng dwarf papaya na po ito, ay pwede ka pong kumita at least ayan na, at least 300 pesos ranging po siya per puno. Yan, per puno na tayo. Yung average na makikita mo, at least 300 pesos hanggang po 600 pesos. Diyan po siya pumapasok yung range niya. Ano po, medyo malapad or medyo malayo yung range niya, 300 to 600 po. Hindi po gaya ng ng lakatan na masasabi mo 500 to 700 or 500 to 600. Diyan lang nagre-range. Kasi ang presyo po kasi yung yung factor po dito sa papaya. Pag nag 20 pesos per kilo ka, okay na yun. Kung aabutin mo pa yung 30 pesos per kilo, nako, maganda na yun sa papaya. Kaso problema sa papaya, pag nagbunga talaga ng marami po itong papaya at magkulang po ng traders dahil po oversupplied, minsan po umabot na lang ito ng 5 piso hanggang 6 na piso, hanggang ganyan lang po. At saka yung iba dito, sa ngayon po medyo mura ngayon, yung iba po pinamimigay na lang talaga pag walang market dahil po oversupply. Yun yung problema sa papaya dito sa amin. Pero po may mga time talaga na talagang in demand po itong papaya dahil po sa market. Yung iba po nito umaabot hanggang Boracay, hanggang Luzon, yan po. Kaya pag nagtanim po sila dito, hindi po sila nagtatanim-tanim ng ilang puno lang. Talagang mass production talaga yung ginagawa dito. Kaya ito po, pinapakita ko sa inyo. Mamaya ipapakita ko hanggang doon sa taas. Ang lawak po kasi nito. Masyadong malawak po ito. Kaya kung makikita po ninyo, 95% to 98% po na fruiting stage na po ito. Ayan ha, remind ko lang sa inyo, yun yung pwede mong maging kapital per puno. At saka yung pwede mong maging profit or kita per puno sa papaya. Yan po. Doon sa isang kaibigan natin na hindi natin napuntahan, si Tatay Ansing po, doon sa amin sa Buga talaga, doon sa kabila, malapit doon sa malaking river po namin. Minsan po mag-harvest siya noon, isang harvestan lang po, isang jeep po pag nag-harvest po siya umaabot yata siya ng 2 tons per week po. Hindi natin napuntahan yun dun, medyo malayo siya. Hindi tayo nagkaroon ng time. Akala nyo naman po, every week po mag-harvest po kayo ng 2 tons. Nakasampa siya dati ng magandang presyo, 25 pesos per kilo po. Kaya po, times yun na lang po kasi nakatiming siya talaga ng ng magandang presyo. Pag inabot mo yung 2 tons, 1 ton mo siyempre, kung 25 pesos 25,000 yun. Umabot siya ng 2 tons, 50 tons po, 50,000 po yung per week niya. Per week po, hindi po tayo nagbibiro po dito. Nagkikita, kumikita po siya talaga. Kahit na hindi naman yung pero gross income siya, nag-gross income siya per week sa hindi bumaba ng 50,000.
Sa isang buwan na magkano kayong kikitain yun sa isang buwan? Kaya nga sabi ko, pagbago ko lang na seaman or OFW na pakalayo po sa sa farming. Pag may alam mo sa yung sinasabi natin palagi, may basic knowledge ka, alam mo kung saan i-market. Kaya po makikita po natin dito, doon tayo sa kabila na lang siguro dumaan. Makikita po nyo dito, hindi po basta-basta nagtatanim dito ng ilang puno lang. Talagang plantation type po. Taas natin konti. Yan po. Ang lapad pag nagtanim. Dito dati po, naglagay siya ng plastic mulch dito. Ayan na, wala na yung plastic mulch niya. Dahil nasobrahan na po nito, iwan ko ba, hindi niya sinuha yung mga plastic dito. Dapat kukunin sana ito. Dito lang niya siguro ito papawayaan. Pero sa akin po kasi hindi pwedeng nandito yan. Kukunin sana yan. Kasi plastic po yan eh. May toxicity rin po yan kahit pa paano. Sandali. Ayan. Dito tayo sa kabila lilibot. Ayan po ang magiging kapital natin at magiging gross income natin. Nagsasabi lang po tayo dito per experience po dahil may nagpagawa na po ng napakalaking bahay po dito sa amin dahil lang po sa papaya. Dahil every week po may at least 2 tons siya every week. Kaya hindi natin masasabing walang pera. Talagang may pera po sa papaya, may pera sa agrikultura. Pag alam mo yung technology, alam mo yung market, yan po, non-stop po yung papaya dito sa amin. Non-stop po, whole year round po may papaya dito. Yung problema lang po pag sobra yung ulan, yan yung ayaw na ayaw ng papaya. Ayan. Magandang maraming salamat po sa inyong panunood. Hindi po ako kasi nakakonsentrate ngayon sa papaya, sa lakatan concentration po ako ngayon. Kaya hindi po tayo talaga pagbigay sa inyo talaga nung mga pinaka basic na ngayon. Dahil po more than 10 years na po ako hindi nagtanim ng papaya. Pero alam natin yung mga instruction dito, alam na there are at least 7 types po kasi ng management po nito. 7 types yung sa training natin dati, 7 types of management sa papaya. Yung dati na inumpisahan po natin talaga ito yung Red Lady papaya at saka yung Red Royal. Kung na-save sana yung footage ko noon, manghang-mangha sana kayo dahil napakakunti lang yung tanim ko, 200 ka puno lang po. Ay kumikita po ako noon sa 200 ka puno ko lang ng papaya po, kumikita po ako at least parang ayaw kong sabihin sa inyo kasi nang nagtanim po ako noon, grabe yung presyo. Kung makapag-harvest po ako kahit 10 to 12 kaing per week lang po, nagkakaroon po ako ng gross income 13 to 14,000 per week sa 200 ka puno lang. Paano pa kaya kung ganito karapad, libo-libo hanggang dun po sa itaas, libo-libo po. Ayan. Kaya pinapakita ko sa inyo dito sa amin, pag nagtatanim ng papaya hindi po biro. Malaki yung kapital pero sinisiguro nilang mayroon talaga sanang market. Yan po yung problema lang itong pandemic natin, dahil kung walang pandemic, nako, dagsaan yung mamimili dito sa amin. Kasi po bilog sa buong Panay area po, dito po sa Leon yung pinakamalaking trading center po ng vegetable and fruits. Kasi yung dito po sa Iloilo, yung bayan po namin yung fruits and vegetable market. Yan po. Kaya sana nakapagbigay tayo ng konting information sa inyo tungkol po dito sa amin. Sinasabi ko po sa inyo, totoong may pera po talaga sa papaya. Ang pinapakita ko sa inyo ay hindi pa ito nahinugan. Mga 1 month to 1 month niya po siguro magiging maximum nito na harvestan dito. Kaya sana po ay nakapagbigay talaga tayo ng konting information sa inyo. Maraming salamat po. Kita yung daliri ko. Pasensya na, mabuhay tayo sa lahat ating ka-agri, kaibigan natin. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga video. Kapamilya, kapuso, kabarangay, katropa, lahat na lang, ka-agri, ka-farm. Ayan po, maraming salamat. This is once again your friend, Agritechnics TV. God bless us all.